Sana walang mag-skip ng ads. Simulan na natin ang kwento. Nang madapo ako sa plaza, nanlaki naman ang aking mga mata nun. Nang masipat ko ang 10 antingero na may dalang mga manok at naglaban-laban sa kabilang banda. May kalayuan lang ito sa totoong sabungan. Parang dinadaan nila sa sabong ang mga agimat at karga sa katawan. Matapos ang sabong nila, nakipagtagisan din ang mga ito sa mga karga nila sa katawan. Dahil sa aking mga nakita, biglang nawala sa aking isipan ang mga bagay na aking bibilhin. Tuwang-tuwa ako nang makakita ng kanilang tagisan dahil bibihira lamang ito mangyayari. Maya-maya lang ay itinali ko muna sa tabi ang aking kabayo upang mas lalo ko pang malapitan ang mga antingero na patuloy na nakipagtagisan sa bawat isa. May naramdaman din akong mga mutya, buhay na buhay, subalit hindi naman ito gaanong kalakasan. Maya-maya lang, natigilan ako nang masipat ko ang paghataw ng isang antingero sa kapwa nito. Gamit-gamit ang napakatalas na itak. Paglapat ng itak sa katawan ng isang antingero, bigla naman yung tumalbog na parang tumama sa gulong. Matapos masilayan ng mga manonood ang palabas na yon, bigla noong napuno ang lugar ng hiyawan. Nakisabay na rin ako noon dahil hindi ko napigilan ang aking sarili na masabik sa tagisan na aking nasisilayan. Sa patuloy ng aking pagmamasid, bigla namang nabaling ang aking paningin sa 2 antingerong naroon sa dulong bahagi. Nagkataon namang na magpakitang gilas na ang mga ito, kung kaya't panay din ang aking pagsisisigaw noon upang maparating sa mga ito ang aking suporta. Nang maya-maya lang, napatahimik ang buong paligid nang masipat ng mga tao na kumuha ng kampana ang 2 antingero at dinala sa pinakagitna ng lugar kung saan sila nakipagtagisan sa bawat isa. Habang dinadala ito ng antingero, bakas na bakas sa mukha nito ang bigat ng kampanang kanyang dala-dala. Maya-maya lang, bigla namang humarap ang 2 sa mga taong nagbibigay ng puntos upang formal nilang uumpisahan ang kanilang gagawin. Pagmasdan nyo ang kampana na ito. Hindi ordinaryo ang kampana na ito, hindi ba? Hindi ito magagawang patunugin ng kahit na anong pagpalo ng kamay sa tuwing nakalapat ito sa lupa. Pero ng araw na ito, papatunayan namin sa inyo na kaya naming pakalimbangin ang kampana sa tunog na madalas ninyong maririnig sa simbahan. Wika ng isang antingero. Matapos nilang ilahad ang kanilang mga gagawin, agad rin namang naghiyawan ang mga kasama kong nanonood dahil sa labis na pagkasabik. Ako naman noon, maiging sinipat ang bawat gagawin ng mga antingero dahil kinukutuba na ako noon na maaring isang mutya ng durian ang hawak nito. Dadalawang mutya lang kasi ang magpatunog sa kampana at yan ay ang mutya ng durian at ang mutya ng kampana mismo.
Makalipas ang ilang mga minuto, bigla namang nagsisigawan ang lahat nang makita nila ang dahan-dahang pag-usal ng dalawang antingero. Halos hindi ito maintindihan ng mga tao sa paligid, pero alam ko kung para saan ang mga usal na sinasambit ng mga ito. Kahit gaano kabilis ang pagbanggit ng dalawang antingero sa kanilang mga usal, nagagawa ko yung maunawaan. Dahil ang nararamdaman ko lang noon ay ang napakabaga lamang na pagbigkas ng mga usal na ito. Matapos nilang maisuot sa kanilang mga sarili ang poder nila sa katawan, agad naman nilang inihanda ang isang batong bakal na dahan-dahan nilang kinuha sa kanilang mga bulsa. Balit 2 sabayan ng antingero sa pagpapakalimbang sa kampana upang masisigurong marinig ito ng karamihan. Paris-paris din kasi noon ang tagisan ng mga antingero upang magiging masaya ang gagawin nilang palabas. Kumbaga, para manalo sa ganong paligsahan, kinakailangang makaisip ng dalawang magkapares ng isang obra o talento gamit-gamit ang kanilang mga lihim na karunungan. Sa pagpapatuloy ng aking pakikiramdam at pagmamasid, agad ko namang napagtanto na walang dalang mutya ang dalawang lalaking yon. Purong agimat lang ang hawak ng mga ito, na halos ang karamihan ay patay na halos hindi na magawang mapakinabangan. Batong bakal. Gagana lang yan sa mga patay na kampana, sabi ko noon sa aking sarili. Dahil ang dalang kampana ng dalawang antingero ay isang buhay na kampana na maaaring pagkukunang ng mutya mismo. Pwedeng nakuha ito ng dalawa sa isang simbahan na matagal nang nabasbasa ng bawat paring naunang nanunungkulan. Dahil sa paking buhay ng kampana, nasisiguro kong hindi gagana ang mga batong bakal. Para sa hindi nakakaalam, ang batong bakal ay isang uri ng agimat na kung saan madalang matagpuan sa mga buhay na sapa. Nakukuha ito sa Biyernes Santo sa mga antingerong naghangad na makakuha ng mutya ng tubig. Ginagamit ang batong bakal sa pagpuksa sa mga kulam at sa mga taong may palihim na galit sa iyo. Kapag tangan mo ang gamit na yan, siguradong lalayuan ka ng kahit na anong nilalang, maging ang iyong mahal sa buhay na nakaramdam sa iyo ng inggit. Ginagamit din ang batong bakal para makagawa ng mababaw na salamangka, kagaya ng pagbigay kabal sa tao para sa apoy. Maya-maya pa, bigla namang pinapalo ng antingero ang isang kampana, subalit nabigo itong makalikha ng isang malakas na tunog. Agad naman itong sinundan ng isa nitong kasama sa pagbabaka sakaling magawa niyang mapatunog ang kampana. Ngunit kahit ilang ulit man nila itong paluin, tanging kabiguan lamang ang natanggap ng kanilang mga sarili. Nang hindi na ako makatiis, dahan-dahan naman akong lumapit sa dalawang antingero. Paglapit ko sa mga ito, agad ko naman itong kinausap ukol sa bagay na kanilang ginawa. Dahil sa nag-uusap pa kami noon sa daan, kung kaya't agad naman akong natandaan ng dalawang lalaki. Manong, mukhang matatalo kayo sa paligsahang ito ah. Matanong ko lang, anong tangan yung mutya?
Tanong ko, kahit alam ko ang sagot dito. Nang matanong ko na ang dalawa, agad naman itong nagtapat sa akin na wala silang dala-dala na kahit na anong uri ng mutya. Sinabi nila sa akin ang tungkol sa batong bakal na nagagawa nilang mapagana ang kampanang naroon sa kanilang tahanan. Kaya ginawa nila ang bagay na yon sa plaza, sa may paligsahan nila. Matapos nilang sabihin ang mga bagay na ito, agad naman akong nagpresenta na pumalit sa isang kasama nito. Hayaan nyo, magagawa nating makabawi kung hayaan nyo kung magpanggap bilang kaisa ninyo. Matapos ang pag-usap, agad kong tinakpan ang aking muka para maitago ang pagkakilanlan. Maya-maya lang, napatahimik ang lahat na nanunood nang biglang kumalembang ang kampana kahit hindi ko pa ito nalalapitan o nahawakan. Upang masisigurong walang nangyaring pandaraya, pinabuhat ko pa noon sa isa kong kasama ang kampana. Ipinaikot-ikot niya ito sa entablado at ipinakita sa mga tao ang ilalim nito. Nang masipat ng karamihan na walang laman ang kampana, agad naman itong ibinalik ng lalaki at agad kong pinakalimbang ang kampana na hindi hinawakan. Ang paggamit sa mga lihim na karunungan ay hindi basta-basta. Bago mo pasukin ang ganitong larangan, kinakailangang may alam kang lihim na kaalaman at sapat na kahusayan. Inyong pagkakatandaan, hindi umikot ang bisa ng mga usal sa mga katagang binibigkas ng tao. Bagkus ay umiikot ito sa mga pananampalataya na nagbibigay buhay sa mga salitang bibigkasin ito. Sabi ko noon habang tuloy sa pagpatunog ng kampana. Matapos ko yung sabihin, agad ding tumigil sa pagtunog ang kampana at nagulat sila dahil sumusunod ito sa aking nais. Dahil sa aking ginawa, may mangilan-ngilan sa aming katunggali na hindi nagawang makapagtimpi. Sa puntong yon, parang naninindak ang mga ito kung sino mo sa aming 8 ang nagtatangan ng malalim na karunungan. Pagharap noon ng isang antingerong nagpahataw ng itak sa likod, kalmado ko naman itong kinausap. Kaibigan, hindi tayo magkaaway. Naparito tayo upang magbigay kasiyahan sa piyestang ito. Huwag mo sanang pairalin ang iyong inggit dahil lamang sa simpleng pagtatalo. Sabi ko noon sa lalaki, kasabay ng aking sinabi ay ang pagtitig ko sa lalaki upang magawa kong mapasuko. Agad ko rin naman itong itinigil nang mapansin kong nailang sa akin ang aking kaharap. Maya-maya pa, bigla itong nagsalita sa akin ng, "Sige, tatanggapin kong panalo ka kung magagawa mong gawin ang ginawa ko kanina." Kasabay ng mga sinabi nito, "Okay mga kaermitanyo, pasensya na't hindi gaano kahabaan ang ating mga kwento. Nakikihiram lang kasi tayo ng gamit na pangbasa natin sa mga story natin. Hindi pa kasi dumating yung LCD na in-order ko sa Lazada. Alam nyo naman dito sa probinsya sa Negros, napakatagal dumating. So yun lang mga kaermitanyo, sana sa susunod na kwento mahabaan natin. At shoutout na rin sa mga sabungerong nakikinig dito sa ating channel at sa mga OFW na patuloy na nagsisikap sa ibang bansa para lang mabuhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas.
At sa mga viewers kong iba dyan na nasasalanta ng bagyo, nakikiramay ako sa inyo. Sana madali kayong makabangon ulit. Yan lang. Maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.